Good morning mga classmates. So for today's video, sobrang bad morning talaga ako. You know why? Kasi, alam mo yun, ang aga ko gumising to prepare something para mapakain yung aso. And syempre para magpainit ng tubig. Pero until na wala pa akong nagawa. It's already 5:28 in the morning. So ayun na nga. The reason why I'm so bad mood this morning kasi before ako bumaba dito, kumuha muna ako ng damit ko. Kasi nga syempre maliligo ako pag pumunta ng shop. But I didn't know na yung area na mahawakan ko, doon lumipat yung honeybee, kasi may honeybee na namamahay dito sa tabi ng kwarto namin. And nandun din nandun yung mga damit namin, kasi pag naglalaba ako, dinidiretso ko na siya isampay doon sa tabi ng kwarto namin. Kasi open area naman yun. So, ayun nga, hindi ko expect na yung area na mahawakan ko, nandun yung honeybee. Kakaloka kasi palipat-lipat yan sila ng bahay eh. So, matagal na may honeybee doon dun sa tabi ng kwarto namin. Pero hindi ko expect yun naman. Nahawakan ko siya. May nahawakan akong isang area. So, ayan. Diba? Kitang-kita nyo, pulang-pula siya. Pulang-pula yung area na mga nakagat. Hindi ko in-expect talaga na may honeybee dun. Nakakaloka. Madilim pa naman kasi 5 AM yun. Tapos ito pa yung isa. May humabot pa talagang kumagat isa ito. Ayan, kita nyo naman, umangat na siya. Diba? Kakaloka. Nakakaloka talaga. Oh. So, ayan, nanood muna ako ng mga first aid na pwedeng gawin kapag nakagat ng honeybee. And I was looking for yung sa instinct, yung, alam mo yun, yung kapag natusok ka, may iwan siya, di ba? But I was looking, and wala akong makita kahit isa. Kasi maliliit lang kasi ito yung honeybee na sobrang, yung maliliit lang siya, alam mo yung kasing laki lang siya, parang halos kasing laki lang ng langaw. Yun yung mga honeybee na naninirahan, dun sa tabi ng kwarto namin. So, hindi namin siya pinaalis. Ayun, oh, pati. So, right now, my first, I'm going to do is, wash my hand with soap. And then, after that, lalagyan ko ng yelo para daw maglesen yung sakit at yung pamamaga. Actually, nung first na nakagat ako, sobrang sakit kasi hindi ko alam kung ilan ba to. So, kita nyo naman, di ba? Diba? Kita nyo naman yung pamumula na halos kalahati ng palad ko. Sobrang nakakainis. Ang ganda ng umaga ko ngayon, nakakaloka. So, ayan, naghugas lang ako ng kamay at ayun, nalagyan ko siya ng yelo. So, later, bibili lang ako ng Sterisin for, alam mo yun, HNS, para sa pangati. Pero let's see, kasi medyo nag-lessen naman na yung, I don't know, kung patangahan ba itong nangyari sa akin or whatever. Kasi hindi ko na-expect talaga may hanap dito sa hawakan ko. Kasi ang alam ko, nandun yung bahay nila nakadikit yung bahay nila sa pader. Kaya nagulat ako, bakit may honeybee dun? Kainis. So, ayun mga classmate, naghugas na ako ng kamay. And sakto naman na nagising na yung jowa ko. Nagising na si daddy. Kaya sinabi ko sa kanya. So, hindi naman siya masyado nag-worried kasi ang sabi niya sa akin, stingless bee daw yon. So, wala daw yung pantusok pero nangangagat. So, ayan. Pero masakit pa rin siya. At nangangati na, nararamdaman ko na yung pangati at mainit. Kaya, lalagyan ko na siya ng yelo. So, ayun mga classmate. Good morning. Ayun. Ayun, inaasar pa ako ng jowa ko. Namamaga daw. Hindi siya namamaga. Inaasar niya lang ako. Iba daw yung namamaga sa akin. Ilang beses mamaga yan. Ayun ko sa'yo. Katawan mo mamaga. Nakakainis. Mahapdi. Hindi siya mahapdi eh. Mainit yan. Mainit siya. So, ito yung mga result kapag nakagat ka ng stingless bee. Wala siyang karayom. Wala siyang yung tumutusok na naiiwan. Pero, mainit siya. At, ayun, mahapdi. Masakit siya. Pero hindi siya ganun kasakit. Parang kinagat ng ipis. Parang gano'n, parang kinagat ng ipis. Kasi nakagat na rin ako ng ipis eh. Tapos, ayan siya. Mapula na yung nakagat. Isang pirasong kagat lang yan. Ito, hindi ko alam kung ilang kagat ba to. Kung siguro 4, ang laki nung yung nakain na. So, ayan, mga classmate, good morning. Bumaba na siya, pero inaantok pa rin. Sige na, bye-bye.